subscriber na ho tayo. Konti na lang, magna 990 na ho tayo mga kababayan. Mag-subscribe na ho kayo para lagi ho kayong updated sa mga ganitong klaseng kaganapan sa Senado. Ang tanong dito, Senator Bato de la Rosa, bakit ayaw mong maniwala na aso ni Tito Soto, yang si School Bukol, yang si Martin Romualdez? Ito mga kababayan, ako ha, kung ako tatanungin nyo dito, siyempre bias naman ako pagka sinabi kong aso siya ni Martin Romualdez, gayong sinasabi niya, hindi daw ho siya aso. No? Kayaan ko na magsalita ang sambayan ng Pilipino, ang ating mga kababayan dito sa PHFD, kung ano nga ba ang kilatis nila dyan sa mga galaw na yan, itong si Tito Soto. Ito, panoorin nyo. Pakinggan yung mga bilitanya dito ni Senator Bato. Okay? Ito na ginagawa ka na sakit sa akin yun siya. Nako. Hindi. Go down. Everybody goes down. The institution goes down. Kaya Maniwala kayo. Si Martin ang tuta niya, bakit ayaw niyo maniwala? Hindi ba halata? Pambira talaga itong si Senator Bato de la Rosa. Sen Bato, maniwala ka. Tuta ni School Bukol si Martin Romualdez. Maniwala kayo, si Martin ang tuta. kaya nga. Kapag ikaw nang ginawa kang tuta ni Martin, masakit sa amin nun. Kaya ka minority kami. Nagtuwa kami masyado. Ayan, ulitin ko ha. Ulitin natin. Ika nga uninterrupted. Pakinggan nyo ho yung mga napakalalambing na mga litanya nitong si School Bukol. Manuwala kayo. Ito, ganito pagkasabi. Manuwala kayo, si Martin ang tuta ko. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Ginagawa ka na tuta ni Martin, sakit sa akin yun siya. Hindi. If you go down, everybody goes down. The institution goes down. Kaya nga. Kapag ikaw nang ginawa kang tuta ni Martin. Ano yan? Bulaga? Joke time, gano'n. Parang ng Pedro yung gano'n. It's joke time, gano'n ba yun? Ano yung bulagaan, gano'n? Ano yan, Pinoy henyo? Sino? Tao ba to? Tuta ito, tuta. Pambira, tuta daw niya si Martin Romualdez. Wala. Pagka napanood to, share nyo to mga kababayan ha, para makita ni Martin Romualdez na guys, baka hindi, maganda i-share nyo para makita ni Martin Romualdez na yung ipinapakita niya na bataan niya, sinasabi ngayon, ang tuta daw niya, itong si pagka nga naman tinamaan ka ng di ba? Pambira talaga, oo. Tuloy natin. Sakit sa amin nun. Kaya ka minority kami. Sen ba to? Maniwala ka na. Sa maniwala ka at sa hindi, tuta niya si Martin. Bala nga kayo dyan. Eto na. Eto na ako mga kababayan. Ano naman to, wala akong nagawa itong si Janet Garin, na corner ho siya nitong si Kiko. Hindi. Ito mga kababayan. Ito, si Libanan nasa likod. Sino kaya ka-text si Libanan? Kung sabi siguro ni Libanan, boss, areglado na. Nasampahan na ng impeachment, ng ethics complaint ito si Kiko Borzaga. Ito, okay na boss, okay na. Ito, maging ganun natin mga kababayan. Game. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Yun, sinasabi ko, we will bring justice. Pagka tinanggal nyo ng congressman niya si Kiko Barzaga, doon kayo matakot. Sinasabi ko sa inyo, itong bulldog na to ni Martin Romualdez, itong senior citizen na bulldog na. Nakita na ba kayo ng asong bulldog, yung malaki yung mukha? Yan, ganyan na ganyan pagmumukha. Yan nung ika nga yan ho talagang attack dog. Ay, yung tipong talagang palong-paluho yan. Hindi ko alam kung anong ginagagal niya. Namumula to, ma'am. Kalma lang kasi. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Yan sinasabi ko. Palakpakan natin. Itong si Congressman Kiko Barzaga. Palakpakan. Woo!
Alright. Ito pagka tinanggal to ng pagka-congressman, pagka lumabas sa kalsada to, malaking problema. Ito ang magiging mukha ng mga rallyista sa kalsada. Ito si Congressman, anak ni Congressman P.D. Barsaga. Idolo natin yung tatay niyan. Sa totoo lang kahit nadilawan yun, magaling ho yun. Panoorin nyo ho nung hearing ng mga ABS-CBN. Hindi ko alam, hindi ko kilala ng personal yun. Pero kasi yung nakatandem ni Senator Rodante Marcoleta noong hearing na yon, talagang mahusay ho yang si Congressman P.D. Barsaga. Sa totoo lang, nahusayan ako. Kung alam nyo kasaysayan ng mama na yun at mayroong mga bagay si Congressman P.D., di ko alam. Pero ang sigurado ko dito, mahusay na abogado si Congressman P.D. Barsaga. Game, tuloy natin. Punta na ho tayo dito sa... Ba't galit ka na? Ba't galit itong asin ni Martin Romualdez na ito? Huwag ko kayo magalit, sir. Kiko Barsaga, no? Yan. Okay, background nito ganito. Yan. Ang tatay ni Nag-post. Congressman Kiko Barsaga is the former Congressman P.D. Barsaga, Elpidio Barsaga. Kilala niyo siguro yan. Batikan na congressman, matagal na andito. At saka masigit pa doon, kasama ko na nag-umpisa ng NUP. So, presidente namin sa NUP na pagkatagal-tagal, si Congressman Barsaga. So, mataas ang aming paggalang sa kanya. Totoo yung aming pagmamahal sa kanya. At respetong-respeto namin talaga siya. Kaya nung pumasok hindi lang siya, yung asawa na niyan, yung kanyang mayor na ngayon na si Jenny Barsaga, naging congresswoman din. Talagang naging hardcore sila ng NUP. Talagang mga haligi sila ng NUP. So ngayon, sa Dasmariñas, Cavite, alam naman natin, si Mayor Jenny, yung anak nila si Third, na Vice Mayor din. Tapos ito si Kiko, older brother nitong si Vice Mayor. Ngayon, nangingibabaw doon sa Dasmariñas. Si Congressman Kiko, pinasok nila dahil pumanaw na si Congressman PD at ipinalit siya. Okay. So, alam niyo sa totoo lang, nung umpisa pa, mismo si Mayor Jenny, parang pinapayuhan na kami, no? Na medyo, alam niyo yung anak ko nandyan, pero wag niyo masyadong bigyan ng assignment sa Congress. Kasi, mahirap i-control yan, sabi niya. Sabi, hindi naman kami nandito para i-control yung members namin. So, okay lang yun. No? Tsaka anak siya ni PD. Kaya inisip namin, dapat talaga, alagaan din namin. Kasi parang, anak na rin namin yan. Ganon. So, dumaan ang mga panahon, wala naman. Nandyan lang siya. Kung tanungin nyo, yung mga ibang mga congressmen sa Cavite, at, kadalasan nag-iisa. No? Kahit tignan nyo sa lounge yan, talaga nag-iisa siya lagi. Pero, siyempre, membro namin yan, laging nasa mga meeting namin yan. Kaya ako naman, personally, sinusubukan kong makilala lahat ng mga members namin. Isa-isa, kakausapin ko talaga. Lalong-lalo na yung mga bago, yung mga neophyte. Si Kiko hindi ko nakausap dahil for some reason, mahirap hanapin. At pag nagkikita kami, may sisipot sa mga meeting namin, hello, hi, ganyan. Tapos wala na. Hindi naman nagsasalita sa mga meeting, walang dialogue with him. So, itong mga nakaraang linggo, siyempre dito medyo maligalig tayo sa Congress. Maraming mga rumor kumakalat. Ganito, maraming nangangampanya, gusto maging speaker and so on. So, siguro, siguro nahila siya sa mga pangyayaring ganyan. May nabalitaan kami na nagsosolicit ng signatures para ibagsak si Speaker Romualdez. So, siyempre, ako naman, dahil narinig ko yon, pinatanong ko sa kanya, sa aming Deputy Secgen. Tanong mo nga kay Kiko, ano ba ito? Kasi ako naman, wala naman ako iniisip na may masamang intention yung bata, ganan, So, anyway, bumalik sa akin, sabi, parang dinamdam yung pagtanong sa kanya, magre-resign na lang daw siya sa party. Sabi ko, ha? Bakit? Basta his mind is made up daw. Sabi ko, sige, hindi. Sabihin mo sa kanya, bukas, mag-usap kami. Let's talk. Kasi hindi pa nga kami nag-uusap iiwanan niya na tayo.
So mag-usap man lang kami kahit na exit interview kung talagang desidido siya. So okay, nag-arrange kami 2 o'clock meeting kami dapat. Nasa opisina ko mas maaga, 1:30 nandyan na siya. No? So, di tinanggap ko sa office ko. Sabi ko, oh, okay ko. Sabi ko, ano nang nangyari? No, I'm leaving the party. Oh nga, I heard. Sabi ko ganyan. You know, sabi ko, your father was one of the real founders of this party in 2011 also. At you might want to reconsider. Kasi kung hindi naman ganun kalalim, yung mga problema mo with the party, baka we can fix it at saka wala naman ako naririnig na problema. Sabi niya, no, wala namang problema. It's better for you and for me that I just resign. So I nang explain bakit. Really? Oh, sige, well, Kako, if that's really your decision, Kako, I wish you well. Good luck with whatever you're going to do. Okay? Pagbaba ng opisina ko, dumiretso pala dito. Tapos, nagsalita na. Ina-accuse ko daw siya na he is, nabasa ko lang, he was accusing me of accusing him of starting a negative campaign against the speaker. Na never ko nasabi, never naman namin napag-usapan, at hindi niya binanggit nung nag-uusap kami. And then binanata na si speaker na, kailangan matanggal yan, etc. That one statement that he had, alam mo, that came within an hour from the time nag-uusap kami, na wala naman masamang pinag-usapan, di ba? So, yun ang background dyan sa ganyan. So, then nag-usap-usap kami, mga party mates namin. Lahat ito, mga long-time NUP na rin sila. And siyempre, all of us are friends of Congressman P.D. Barsaga and the wife, Mayor Jenny. So, pinababayaan lang namin. Pero, lumalaki ng lumalaki. Parang nagtatraction daw siya, nagte-trending daw, ganyan. Okay lang yun, no? Kaya lang, sa akin, parang nasisingil kami sa NUP na bakit naman nagdala kami ng member na ganun ang sasabihin, hindi lang tungkol sa Kongreso, tungkol sa buong gobyerno, no? At parang, parang hindi yata, kumbaga he is not well. Alam mo yun, and I think everybody is seeing that, di ba? Na parang all is not right, di ba? Parang, so that's because of that, medyo, parang matahimik kami, hindi naman kayo, wala tayong magagawa eh. Yun talaga yung opinion ng bata, ganyan. Pero siyempre, parami nangyayari. Bago ko bigay sa inyo yung aming presentation on the actions that we in the party have decided to make, ikwento ko lang sa inyo, dalawa pang bagay. Kanina, tanghali, pumasok siya sa opisina ng majority leader. Sinara niya yung pintuan, tapos sabi niya, everybody sit down. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress, sabi niya. I am running for speaker, sabi niya. No? Tapos lumapit siya sabi niya, ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you deputy speaker. Ganun ang mga salita niya. So, siyempre nagulat lahat doon. Wala naman nag-react masyado. Si majority leader, siyempre, was the gentleman that he is, pinabayaan lang siya. And then, sabi niya, well, why are you here? Ginaganyan siya. So anyway, nagkaroon sila ng mga insidente doon. Hindi umalis, siyempre hindi naman pinapaalis dahil mabait yung mga na-adapt na niya doon eh. So walang nangyari, and then lumabas siya. And then, but I think, dito, kung kagagaling ko lang sa session hall, sa plenary, umiikot siya ngayon, is campaigning to be speaker. And sinasabi niya, he is going daw to declare all seats vacant, mga ganyan. Kung anong sinasabi niya na, alam mo, for us who are there, na, di gawin mo yung gagawin mo, pero, parang wala sa lugar, parang hindi dapat actions ng mga congressman na maayos ito. And itong pinag-aalala namin, na baka akalain ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon that Congress is under siege. Lahat kami, we are under a microscope. Diba? Tinitignan kami about our behavior, our everything. Diba? And kami, we want to be upfront about everything.
We want to disclose whatever needs to be disclosed. Salin, kunin nyo lahat yan. We're trying our level best to earn the trust of our people. Okay? So medyo mahirap itong biglang may papasok na gito that will distract everybody from the serious stuff that we are doing. And with misguided behavior, will direct the people's attention to things that are not true, to things that are not proper, and to things that should not be discussed in a responsible gathering like Congress. Okay? So dahil dyan, di tanggalin nyo na. Wala nang pumipigil sa inyo. Pero sigurado ko pagka tinanggal niya si Kiko Barzaga lang. Yung bata parang parang pagka hindi niya nakuha yung gusto niya talaga. Good luck sa inyo dyan sa House of Representatives. Decision kami na maybe, kumbaga, kahit na ba may mga anak tayo na mahal naman natin, naintindihan naman natin na bata pa sila, na dapat talaga tuturuan natin, di ba? Tutulungan natin na makarating sa tamang lugar. May panahon na talagang ang damage na ginagawa ay lumalabas na sa ating bakuran. No? So this is not just a damage to NUP anymore. Kasi kung yun lang talagang pagpapasensya namin lahat yan dahil alang-alang sa kanyang tatay, no? But the damage is going everywhere. No? Tinitira yung Senate President, tinitira yung ating Senate President pro tempore who is the head of the Blue Ribbon Committee. Tinitira lahat ng cabinet members, yung Justice, yung DILG, yung DPWH at a time when it's a very sensitive period, not just for us here in the House of Representatives or DPWH, but the whole country. Kasi we have to resolve this issue of the, mga flood control and so on. And hindi maganda na hindi naman para ma-resolve. Nandiyan kayo talaga para hanggat maaari, ma-absuelto yang si Martin Romualdez. Huwag na tayo maglokohan dito. Ito naman si Sir. Dinadaan mo pa kami sa mga sugarcoat mo na yan. Anong to resolve the issue? To resolve, ano re-resolve nyo? Kung resolve, kasi pauwiin nyo si Martin, si Zaldico, doon pa lang mariresolve. Pero ngayon, yung ginagawa nyo na yun, walang resolve na nangyayari dyan. Sino ngay pagkakabala nyo, yan si Kiko Barzaga. Totoo naman sinasabi niya. Bakit ba kayo nagsasalita ngayon? Dahil nasaktan niyang si Martin Romualdez. Real talk lang, huwag na tayong maglokohan dito. Yun talaga ang nangyari. Nasaktan si Martin Romualdez doon sa birada ng mga bata. Real talk. Babo yan, natatabi, and then kung ano-anong mga lumalabas na parang hindi naman seryoso, kundi ang balak lamang is manggulo. Okay, so dahil gusto namin ipakita sa Kamara na hindi kami sang-ayon sa ganyang klaseng behavior na will be disruptive to Congress, will be disruptive to the orderly running of our government, naisip namin na we have to do something. And malungkot kami dahil gagawin namin ito. This morning talaga, in fact, hindi kami unanimous sa partido. And NUP, kadalasan unanimous naman kami talaga Pero hindi kami unanimous. Dahil lang iba nagsasabi, hindi, pabayaan na lang natin, let's just time it properly. Wag na lang muna natin gawin itong gagawin natin. Kaya lang, we said that last week. And habang tumatagal, mukhang hindi humuhupa parang nagagasolinahan lalong tumitindi ang sunog. So sabi namin, hindi, pananagutan ng partido namin, it's our responsibility to our districts, di ba? Sa aming mga distrito, na dapat naman sabihin ng mga aming botante na may seryoso naman kami mga tao dito at wala naman kaming pinapayagan na ganyan mambababoy na lang sa mga institusyon natin sa gobyerno kahit galing sa tao na is not well. Okay? So, ito ngayon ang amin. So, natapos kami sa ganito. Sige, let's bring it before the Ethics Committee. Because what is important here is not the culpability of the individual. Ito i-emphasize ko to Hindi kami naghahabol ng tao dito. It's not culpability of the individual that we are focusing on. We are focusing on the standard of behavior that is expected from us here. Ano ba talaga yung dapat maging palakad namin sa aming paglingkod dito sa ating bayan, di ba? In fact, pumunta kami kay Speaker, sinabi namin gagawin namin to. Ayaw namin gawin ito kasi ayaw namin ma-distract yung tao sa mga importanteng dapat isipin, Pero sabi namin, pag hindi natin in-address ito,
Di parang pinabayaan na lang natin yung kahit ano na lang behavior ng congressman pwede dito sa Congress. Eh kung ano-anong dahil Kahit ano-ano na lang daw behavior ng mga congressman, okay na ano, behavior na magnakaw, behavior na mag-insert, behavior na maglabi sa importation. No? Yun, acceptable sa kanila. Yan ang sinasabi natin mga kababayan, nakakasuka ka, sir, nakakasuka yung mga pinagsasabi mo. Behavior ba sinasabi mo? Behavior. Behavior na tatawa. Kakausapin mo yung DA secretary para sabihin mo na meron ka mga irerekomendang mga importer para para mag-import ng mga isda. Excuse me. 'Di ba? Tama ba 'yon? Anak ng tokwa. Congressman ka tapos meron kang construction firm. Tama ba 'yon? Si small committee, nasa na yung mga yun ang acceptable sa kanila kung paano magnakaw. 'Di ba? Kung paano mag-insert. 'Di ba? Kung paano suhulan, yun ang acceptable sa kanila. Pagka sinuhulan ka, nag-insert ka, nangontrata ka sa gobyerno, nag-import ka, yan, acceptable yan. Yan ang honorable para sa kanila. Pero pagka ikaw, kinall out mo ang pamunuan ng House of Representative, unacceptable yan. Lang niya talaga tong senior na bulldog nito si Martin kailan Romualdez. pwedeng gamitin, di ba? O medyo nagkasakit ako, o medyo may high blood ako, kaya uminit lang ulo ko, ganyan. No, actually, there are absolute standards of behavior that we have to apply on ourselves. Okay? At kung i-apply namin sa sarili namin yan, we have to apply it even to those people that we care about. The people that we love, the people that we care about, and we want to take care of in Congress, no? Like our members. Okay? So, ganun pa man, ito ngayon ang aming desisyon, ano? We are going to make a motion, our party, to bring this whole issue to the Ethics Committee. Kasi there are a number of things that we feel need to be clarified in terms of proper behavior dito sa Congress, no? Kasi 300 yung members, no? Okay, the first one is a violation of the House Code of Conduct, no? Rule 20, bibigyan namin kayo ng later on, Section 141. The rules provide that, quote, members shall act at all times in a manner that shall reflect credibility on the House. Yan. By using Yung credibility ng tinutukoy ho ni Sir, wag ho kayong wag ho kayong magpalito ha. Yung credibility ng tinutukoy niya, dapat marunong kayong mag-insert sa budget. Mangontrata kayo sa mga flood control project. Tumanggap kayo ng suhol sa mga kontraktor. Yun ang katanggap-tanggap na credibility. Yun ang akto. Pag-akto ng merong credibilidad bilang isang congressman. Di ba? Yun ho bang mga nabanggit na congressman na imbestigahan na ho ba sa ethics committee? Ang kakapal ng mga mukha niya, mga lang niya kayo, sarap niyong his verified pakinangin ng official bundulan. social media platforms to disparage government institutions, Representative Barsaga has dragged not only himself but the House into disrepute. Second, a violation of Republic Act number 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. The law requires that public officials, quotation, act with justness and sincerity, close quote, and refrain from acts contrary to law, good morals, and public policy. Okay, on the contrary, Representative Barsaga's posts display obscene and abusive content and language aimed at undermining public trust in government institutions. Pangatlo, unethical conduct that potentially violate Article 142 of the Revised Penal Code, which is the article on inciting to sedition. Alam mo, nakakalimutan na natin kadalasan. Ano ba itong inciting to sedition na to? No? Siguro, mabuting mapaalala natin sa lahat ngayon what exactly that means. No? Now, itong batas na to, hindi nangyari ito dito sa administrasyon na to. Matagal na ito. In fact, internationally, these are the normal provisions that come in when we talk about inciting to sedition. Yan, Oh, ano yun, his inciting to posts do sedition? more than just insult the government. They invite disaffection and arguably stoke violence and uprising. Words that weaken confidence in lawful authority and stir contempt for government
Di lahat na nagrarally na sinasabi na walang kwenta ang gobyerno, paghuhulihin nyo lahat. Yung mga punong-puno na sa kakurakutan sa pamahalaan na to, paghuhulihin nyo lahat. Kasi ngayong mga panahon na to, isa lang gusto ng sambayan ng Pilipino, no? Panagutin yung mga kurakot sa pamahalaan. Sa proseso ng pagpapanagot, sigurado merong ika nga masasabing kung ano-ano. Merong panawagang na kung ano-ano dyan. Kaya maghinay-hinay ho kayo, ha? Baka tandaan ng mga nagrarally kung sino ho kayo. Diba? Baka yung sasakyan nyo, baka, diba? Mahirap na diba? Hinay-hinay ho kayo kasi ngayong mga panahon na to, sambayan ng Pilipino ang masusunod. Hindi yung mga inciting to sedition nyo na yan. Alam ho namin ang batas. Alam ho namin na kung saan malalabag na namin yung mga yan. Ang sigurado namin dito, kailangang managot noong mga politiko. Yun kasi yung mga mastermind, yung mga politikong naging kasangkapan para magkaroon ng napakalawak na nakawan. Huwag tayong maglukuhan dito, sir. Tumanda ka na para wala akong pinagkatandaan, Langya ka ako. I-ano mo ko, ethics complaint mo ko. Di ako congressman, langya ka. Carry the seditious character that is prohibited by our penal laws. Okay? So again, we'll bring it before the Ethics Committee so that we will know what are the standards of behavior with respect to inciting to sedition. Alam mo, ganito ito Sana dito na lang sa plenary hall niya sinabi yung mga gusto niyang sabihin. Di ba? Ang nangyari kasi, linalagay niya sa social media niya, which is actually a public document already. And it is beyond the immunities that we all have here in Congress. Di ba? And finally, conduct prejudicial to the best interest of the service, no? The words and conduct of a congressman are not ordinary. They carry weight, authority, and influence, no? Kasi we are elected officials, no? So when spoken responsibly, they can inspire. When spoken recklessly, they can destroy. By weaponizing his official platform to denigrate the government, Representative Barsaga betrayed the dignity of his office and diminished the very institution he is a part of. Sabi nga nung ibang miyembro namin kung sinasabi niya na puro magnanakaw dito, bakit hindi siya mag-resign? Pero sabi ko, hindi na. Let's not bring it there. I'm not interested in his resigning or not resigning. I'm interested in the Ethics Committee defining for us what are the standards of behavior that congressmen should bind themselves to. Okay? Gets natin yan, no? I want to make that very clear. Hindi namin hinahabol si Representative Barsaga. Even the Speaker does not want us to do what we are proposing to do. Okay? But we are going to do this kasi we feel responsible for what has happened, dahil nga miyembro ng partido namin yan. I signed a certificate of nomination and acceptance for him, and we want him to also be held to account for this. And I know that he is not well, pero he is well enough to write this material. So I believe he is well enough to defend himself. No? Ano ba talaga? Well ba siya o hindi siya well? Ayusin mo, brad, kasi binabantay namin yung mga sinasabi mo. Ano ba talaga? Well, kasi kung ako naniniwala ako na nasa tamang katinoan naman tong si Congressman Kiko Barzaga, hindi mo naman masasabi yung mga litanya na yan, mga kataga na yan, yung mga pag-aanalisa na yan, kung wala ka sa tamang katinoan. At sigurado dito, yung mga gustong magtanggal dito kay Kiko Barzaga bilang congressman, sila yung mga wala sa tamang katinoan. Period. Kasi nagsasalita lang naman yung bata. Bakit di nyo hayaan? Yan ang problema Yan ang problema natin dito sa bansa na to. Diba? Kita nyo na, ngayong mga panahon na to, pagka ikaw nagsalita, pagka hindi nagustuhan ng mga sinasabihan mo, yung mga lumalabas sa bunganga mo, dalawang bagay lang yan. Paparatangan ka na hindi ka well, meron kang diferensya, kung ano pa man. Oo, medyo alanganin yung ibang mga birada niya, pero pagdating dun sa pag-aanalisa niya, kuwang-kuwa niya, tumbok na tumbok niya yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya tayo naniniwala, kahit pa paano, well naman siguro itong si Congressman Barzaga. So, the Committee on Ethics and Privileges exists precisely, diba, to address situations like this and give clarity to everybody. Pinapaliwanag dapat ng committee na yan what the people expect, no, rightfully from their elected representatives. So, kami as a party, we assert that the House of Representatives must maintain the standards that distinguish it as an institution worthy of public respect. Marami sa amin
ako, kababalik lang. Yung iba, siguro, 1/3 ng partido ko, mga unang salta lang dito sa House, no? Ayaw namin na maging malabo sa aming mga bagong miyembro kung ano ang dapat pamamalakad dito at anong klaseng behavior ng mga tao, no? So, we believe that the committee has both the right and the duty to describe the responsibilities and obligations of the members and the duty to discipline our members when such behavior is not properly met. Okay? Oh, so that is the tenor of what we're doing here. Now, let's go into what we are going to present as evidence, ano? Siguro tatayo na lang ako if I may go there to the other mic. Yan. Para hindi ko Para effective talaga yung pagpapakaaso mo kay Martin Romualdez pa. Para effective talaga. King. Okay. So, ito yung first cause, ano ha? Conduct prejudicial to the service. Okay? The rule. Congressman's words and actions carry weight, authority, and influence. You know, when spoken responsibly, they inspire. When spoken recklessly, they destroy. Okay, he chose the destructive path, no? Weaponized official platforms to denigrate government, betrayed the dignity of office and public trust by posting crude and lewd contents, no? So let's see what he has been posting. Yan. Okay? So ayan. Ako yan. Pakita mo, Brad. Sawa na ako sa mga bitches. Gusto ko na yung mga good girl na loyal, kahit 3 lang, masaya na ako. Then you look at the picture she is posting. Yung magawain ba yun ng matinong congressman? Next. Honestly, I'm not interested in basketball. Napunta lang ako sa mga basketball opening para panoorin ng mga muse na nagja-jumbo hotdog. Okay? Sige, kayo na magsabi sa akin, kuya. Masyado naman kasi kayo seryoso. Anak ng toka. Di ba? Wala namang problema dyan sa mga post na yan. Alam nyo ano yung may problema? Yun, yung nasa Amerika. Yun yung mga tabulin nyo. Yan si Stella Kimbo. Yan, mas ano yan. Wala kwenta yan. Wala akong pakialam dyan. Personal na buhay niya yan eh. Kung gusto nyo makipaglandian sa kung kani-kani, wala tayong pakialam. Pero as long na hindi siya nagnanakaw, di niya pinapakialaman yung pera ng sambayanan, wala tayong problema dyan. Dahil pinapakialaman, lolo, palibasa siguro, sa'yo hindi na umaano no? O yan, diabetes pa more. Diba? Wala na lupay-pay na diba? Sige. Lang niya ka. Kung kapatid natin ang pinag-uusapan niya, tinan niyo nga itong mga pinapakita niya. Yan ba kilos siya ng matinong congressman? Yan ba yung papayagan natin? For sale, Kiko, fuckboy. Oh. Di ba? Tinan ninyo. Oh, next. Bakit may mo once man, pero wala bakit? Gusto mo bang isang buwan yung mens mo? Mga ganun eh. Okay? Now, alam ko sa iba nakakatawa yan. Okay? Pero matanda na kami, hindi na kami masyadong natatawa dahil pinagdaanan na namin lahat ng klaseng birong ganyan eh. Pero hindi ganito eh. You know, this is out in social media. It demeans women and it offends me personally. So, hindi pa pwedeng ganyan eh. Oh, next. Yan, tinan ninyo. Alam niyo yung mga rally na ganyan, may bata dyan. Naalala niyo yung panahon yata ni President Pinoy, meron mga naglagay ng mga ganyan-ganyan sa mga rally nila at na problema sila sa COMELEC eh. Bakit ngayon okay na yan? Tapos hindi lang gagawin sa rally. Di ba, kung sa rally lang, gusto niyang ipalaganap yung ganyan sa distrito niya, sa Dasmariñas, gawin niya yon. Bakit niya ikakalat sa buong bansa? Ano bang tingin niya sa kababaihan natin? Bababuhin na lang ng ganyan. Di ba? Sige, go pa. Lalagyan niya ng pera yung ano. Oh. Di ba? I know he is not well. But we cannot allow this behavior to be unresponded to eh. Brad, ano ba talaga? Well ba siya o hindi siya well? Nalilito na ako. Sabi mo, well naman yan. Di naman makakapag-isip ng ganyan yan kung hindi siya well. Ngayon, unwell na naman siya. Ano ba talaga? Well or unwell? Kailangan magsalita tayo. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede babuyin yung mga babae natin, kababaihan natin ng ganyan. Di ba? We live in a decent society. We're trying to develop Decent society, yung walang humpay na pagnanakaw sa pamahalaan. Decent society. Wala akong pakialam dyan. Ha? Kabit yan. Girlfriend hanggang long na walang asawa yan si Kiko Barzaga. Wala akong pakialam. Personal na buhay niya yun eh. I don't care. Brad, wala akong pakialam dyan. Alam mo, nakakasuka.
pagtabihin mo yang mukha nitong ni Zaldico at nitong si Kiko Barsaga, kahit na nakahubad pa itong si Kiko Barsaga kasama yung mga chicks na yan, mas masusuka pa rin ako dun sa ano. Yan, kahit na nga meron niyang aladiliman na na tipong video, walang pakialam, bahala siya dyan. As long na walang nakawan, walang pagnanakaw sa kaban ng bayan, wala tayong problema dyan. Kung bababaw nyo. Yung ethical sa kanila, yung tipong mag-insert ka sa budget, tumanggap ka ng payola, yun. Ethical yun sa mga congressman. Good moral character in our children. Bihira. This is not helping. And he is a congressman. He is using his official website to say these things. Sabi sa akin mga kapartido ko, eto na naman, mainit na naman ang ulo mo. Hindi. Hindi, masakit ang loob ko, hindi mainit ang ulo ko. Sakit na anak ni PD ito Alam niyo, tinan niyo yan. Sige, go. Yan, maggaganyan ka ng pera. Tama bang behavior ng congressman yan? Eto nga tayo, ang dami binabatikos dito dahil mga ganyan tungkol sa pera. Tapos ganyan papayagan namin yan. Dahil he is not well. Siguro, kung gawin niya ng iba, bakit pinalusot nyo yan? Kami, hindi nyo ginaganyan. Highest paid careers, politician. Ano yung sabi niya? Ako yan? Parang ganon. Ha? Yun, nakikita niyo yan. Now, okay, nakakatawa. Lagay mo na sige, yung maraming naniniwalang ganyan. Pero congressman siya Di ba? Kung siya walang kasalanan, bakit sinasabi niya yung tatay niya ganyan? Sinasabi niya yung nanay niya ganyan? Kinausap namin ng nanay, sabi niya, hindi ko makontrol yung bata Kung sana, sinuway na lang ng nanay at tumigil na sila at ilinagay niya sa maayos yung kanyang mga post na hindi naman nakaka-insulto sa kababaihan natin, okay lang, papabayaan namin. Wala daw magagawa, but somebody has to discipline this boy. We cannot allow this to be propagated as if it is normal. Di ba? Next. Ito. A member shall act at all times in a manner that reflect credibility on the House. Ito ang kanya mga kwan The use of official verified Facebook page to disparage government. Okay? Because, in other countries, they will look at the official Facebook pages of legislators. You will get somebody from the United States, from Europe, people in the finance sector of their respective financial institutions. I-research nila yung Pilipinas. Ano ba yung mga congressmen sa Pilipinas? Lalabas yung mga sinasabi niya. So it causes damage, not just to the people around him, not just to his family, not just to his party. It causes damage to the country and the society as a whole. Tapos ito, good news, mapapalitan si Speaker Romualdez. This week, bad news, si Sandro ang magpapalit. What is this? Diba? Yan ba matinong? Ewan ko, marami nag-aawat sa partido namin. Pero kami mga siguro may edad na kami talaga. We see trends in society Lahat kami dito na